Magandang hapon, sir. Kami po ay grade 9 ng Filipina National High School. Kami ay naatasang magpipanayam sa iyo tungkol sa mga manggagawa dito sa Aeroben Hotel. Unang tanong, maaari po ba kayo magpakilala at ibahagi ang inyong tungkulin bilang operations manager ng kumpanyang ito? Magandang hapon sa lahat. Good afternoon. Ako si Joseph David, Operations Manager ng Aeroben Hotel. Welcome po dito sa aming establishment. So, bilang Operations Manager po, ako po ang nangungunang personahe na nagbenta ng aming sariling produkto tulad ng hotel accommodation, banquet facility, and food services. So, ako po yung personal person in the life na nangasipag po siya. Pangalawang katanungan. Kailan po na itatag ang Aeroben Hotel? Ang Aeroben Hotel po ay naitatag noong November 18, 2013. So, mag 12 years na po this year, November 18. So, kapag dalawang taon. Ano po ang mga responsibilidad ninyo sa pangangasiwa ng operasyon ng Sa sabi ko po kanina, no, ako po yung nangungunang personahe na nangangasiwa sa pagbebenta ng aming mga produkto at servisyo, ng hotel accommodation, banquet facility, at saka food services. Then aside from that, ako din po yung tumitingin sa day-to-day transaction ng bawat engagement ng aming kumpanya. Pinadala ko po yung kumpanya pinapakilala sa opisina para maging partners po namin sa aming mga transaction sa mga produkto na aming pinili. Mga pagkakatanungan, paano ba niyo sinisiguro maayos at epektibo ang operasyon ng kumpanya sa araw-araw? Well, tinitingnan ko po yung day-to-day transaction natin. Sinecheck ko yung bawat isa sa bawat department ng aming kumpanya para masiguro kung nagawa ba nila ng maayos at mabuti yung mga serbisyo na ibibigay sa mga client. At saka tiniyak din po namin na masiguro ang kalidad ng produkto at serbisyo na aming ibibigay. Panglimang katanungan, paano ninyo sinisigurong may maayos at bukas na komunikasyon sa pagitan ng pamunuan at mga empleyado? Palagi pong bukas ang aming opisina para sa mga hinaing at concerns ng aming mga empleyado. So, anytime pwede po silang bumisita sa amin para may paabot yung kanilang mga gusto ipaabot para sa kumpanya. Ano na katanungan? Ano ang ginagawa ng kumpanya upang manatili ang motibasyon at kasiyahan ng mga empleyado sa trabaho? Well, sa amin yung pinapahalagahan po namin, ina-acknowledge po namin yung mga achievements at saka mga accomplishment na nagawa ng bawat empleyado. So, binibigyan namin ng pagpapahalaga, pinakasalamatan sa bawat mga accomplishment na nasagawa nila na pagbigay ng magandang dulot dun sa aming servisyo. Pang-pito katanungan, mayroon ba mga programa o benepisyo ang kumpanya upang suportahan ang pangangailangan ng mga empleyado? Yes po, meron po tayong magandang programa. In fact, meron po kami tinatawag na forced savings. So, kung saan, balik po ito sa bawat sweldo or salary na makuha ng mga empleyado. Meron pong amount na iniiwan para magiging savings. Tsaka, para din sa mga empleyado sa mga emergency, pwede nila yung kunin, wala sila sa kumpanya, pwede kuha po nila yung savings na yun. Then aside from that, meron din po tayo, ina-allow din po namin yung cash advances na pwede mong cash advance yung salary ng mga emergencies o mga Pangwalang katanungan. Paano nyo hinaharap ang mga isyu o hindi makakaunawaan ng pamagitan ng panunuan at mga empleyado? Well, as a manager, meron po
tayo po ang kinukonsidera middleman. No? So, nasa gitna ka po, bali, yung side ng mga employee, yung middleman, which is the manager and the employer. So, dapat po, palagi po tayong neutral, hindi tayo in favor of the company or in favor of the employee. So, para walang influensya po yung mga information na gusto ipaabot ng mga employee para sa employer. So, palagi tayong neutral, nasa gitna palagi. Para equal yung magiging stand natin between sa employer at sa employer. Anong mga hakbang ang ginagawa niyo upang mapanatili ang work-life balance ng inyong mga empleyado? Ang bawat empleyado ay may kanya-kanyang schedule duties. No? So, hindi naman pare-pareho yung duties ng empleyado. Merong umaga, may tanghali, at meron gabi. So, hindi din namin sineset aside yung work-life balance. So, in fact, yung mga empleyado po, binibigyan namin ng tamang panahon para mapagpahinga at may panahon sa kanilang trabaho. And then, kung kailangan po nila ng leave, so ina-upload din namin kaagad na para at least na magkakaroon din sila ng time na yung private life po meron time sa family at saka may mga laptop dito sila sa kanilang buhay. Sa pong katanungan, ano ang ginagawa ng kumpanya upang mapanatili ang isang positibong kultura sa loob ng organisasyon? Well, sa amin po ay binibigyan po namin lahat ng pagkakataon, no? Regardless of their gender. Dito po sa company, fair po ang treatment ng lahat. Kahit ano po yung kasarian ninyo, kahit ano po yung religious belief o ano yung paniniwala ninyo sa religion. So, welcome po yan lahat dito sa company. Ang naging isang katanungan, paano ninyo sinusuportahan ang profesional na pag-unlad at pagsasanay ng inyong mga empleyado? Sa amin po kumpanya, kanya po namin ang lahat ng mga employee na, for example, meron pong invitation sa training, seminar. So, aniyahan namin ang bawat empleyado na sumali. In free, wala po yung bayad. So, kunwari, may training, pinapapunta namin sila, libre. Saka at the same time, may sweldo din sila. Kahit wala sila dito, nasa labas sila nag-training, ganoon pa rin sila ang salary. Ano ang ginagawa ng kumpanya upang magbilang na pantay-pantay? Ano ang ginagawa ng kumpanya upang magbilang na pantay-pantay? Dito po sa amin, binibigyan po lahat ng equal opportunity, no? Patas na pagtrato, patas na oportunidad, at saka wala pong superiority dito sa aming kumpanya, lahat po is equal. Kaya po may mga rank po yung bawat empleyado, pero yung different po namin ay equal lang po, no? From janitor to manager, equal lang po ang treatment po namin. Pangulit tanong, meron po ba kayong pwedeng maibahagi sa amin na mensahe na pwede namin magamit sa aming pag-aaral? Well, pag kayo po ay magtatrabaho na or kahit ngayon na nasa school pa kayo, bawat isa po kasi sa atin is may possibility or opportunity na magiging leader. No? So, bawat isa sa inyo, posible may magiging leader dito. So, as a leader, hindi mo kailangan the followers, your followers, you don't have to scare them. No? Hindi kailangan like i-compare natin dito sa work. Like for example, sa work ka, ikaw yung leader, may mga concerns yung mga kasamahan mo. Hindi kailangan na in a forceful manner na makita mo sila. So, what I'm trying to say is, dapat i-influence mo sila in a positive way. So, dapat positibo yung mga actions mo. Hindi kailangan na worse yung magalit tayo or pagalitan natin sila. So, not necessarily na ganyan po yung approach. So, magiging positibo ka lang as a leader
So, may influence mo yung mga kasama ninyo through positive actions. Thank you.